Hello everyone! So for now, let us be making a pot holder as an example of frame loom weaving. So in here, the tools and materials needed are the frame loom. So our frame loom is composed of 9 by 14 nails, preferably 1-inch nail. So dito, in between the spaces sa 9 na nails is 1 inch in each. And here, half inch in each space dito sa 14 nails. So we also have, of course, the balls of cut unwanted clothes. So ito preferably ay yung measurement ng width niya is 1 inch kapag manipis. Pero pwede rin siya na half inch. Depende sa klase ng tela na gagamitin natin. Or depende sa kapal, sa style ng tela. And then kapag gusto natin na mas makapal na pot holder, depende rin yun sa way ng pagkat natin or yung size niya. And then next one is the scissors. So pangkat natin pag i-connect natin. May i-connect tayo. And then the needle, that thread, is importante na naka-ready na may sinulid na yung needle natin para madali lang natin siyang kunin kapag i-join natin. Another is the knitting needle or any stick na pwede natin gamitin. Pero this is optional. Titingnan natin mamaya kung paano ito gagamitin or kung hindi na natin need siya gamitin. Crochet hook, optional din to. And then, let's start na. Okay. So, napapansin niyo may dalawa tayo dito na frame. Pero ito yung gagamitin natin. And ito yung rectangular. So, meaning yung kalalabasan niya is rectangular yung output. Dito is square. So, in here, magsisimula na tayo sa warping. Yung warp is yung dapat pa-rectangular or lengthwise. Kumbaga dito, nakikita natin dito, na-determine na natin dito kung asan yung warp. Dito. Pag ganun. Yung lengthwise. Ito yung width na tinatawag. So, kapag ganito na square, tapos ganito yung size niya, para malaman natin kung asan yung warp, doon yung mas konti yung nails. So, pababa yung way natin. So, start tayo. So, hindi natin to gagamitin. Yung gusto kong kulay is ito. Pink at saka blue. So, let's start. So, dito, itali natin muna dito. Maglagay tayo ng space or preferably 1 or 1 in 1/2 inch para may gagamitin tayo pantali mamaya. And then in here, so 'di ba na-leave 'yun? And then another leave there. Basta mag-leave tayo ng tig-isang nail in between. Dito, 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 dito. And then dapat sana ilagay natin siya na taut, yung hindi siya naaalis yung mga ito. And then, make sure na hindi nga siya masyadong tight tension dito. Kasi pag i-weave natin mamaya, mas madali natin huhugutin. Tapos, dito pala, it's your choice kapag gusto nyo na ibang kulay na naman yung gagamitin ninyo dito. Kumbaga ito, idudugtong ninyo dito. So, parang 4 na kulay. Ito. Pero sa akin is 2 kulay lang gagamitin ko. So, itutuloy lang natin dun sa weft. So, ito yung weft na tinatawag, yung crosswise. Dito rin. And then, leave again. Dito. Napapansin ba ninyo na may tig-isang nail na in between? Ito. Yan yung tingnan natin. Be careful with the nails also kasi nakakasugat siya. Tapos make sure na
ganito, 'di ba? Kulang yung nail na ay kulang yung tela natin. Preferably dapat yung gamitin ay tutuloy natin is pink. So hanap tayo kapag may pink diyan. 'Di ba? So may pink na tayo, may katuloy na siya. Pero pag walang pink, preferably yung hanapin natin is yung nababagay na kulay. Pero ito at least may pink tayo. So it's your choice kapag itatali ninyo ito or i-soso ninyo. Tatahiin ninyo. Pero sa akin kasi is mas madali kapag nakatali lang siya. For easier also siya. Then, yun, hindi siya time consuming. Kasi kapag itatahi mo pa is maglalagay-lagay ka pa ng thread sa needle natin. So, di ba dito yun? Dito. And then, dito. Diba? Dito na. So, sa akin, ibang kulay yung susunod. Bakit? Para hindi kayo malito kapag mag-weave kayo mamaya. So, ito yung sinasabi ko kanina na itatahi ninyo or itatay ninyo. Dito is itahi ko na. Kasi, kapag minsan kasi kapag yung nakatali lang, pangit tingnan. Mas okay ka kapag sew na siya. It's your choice kung paano nyo siya itatahi. Importante, mag-join. Diba, Fiona? Diba, mas matagal kasi kapag sewing yung gagamitin natin. Kaya it's your choice kung ano yung gagamitin ninyo. So, tuloy na. Doon na naman tayo sa warp. Dito. Dito. Kaya dapat sa isang nail, isang ganito, yung nakalagay. Walang nauulit. Yun. Dito na naman. Yung sinasabi ko kanina, nasa inyo kapag sa 4 na nilagay natin na magkakapatong, magkakaibang kulay. Pero sa akin is 2 kulay lang yung ginamit ko. Depende sa design na gagawin ninyo. Okay. So, 'di ba? Nakarating na tayo doon sa pinanggalinan natin kanina na lansa. Kaya doon dapat siya mag-end. Nasa kasabihan na kung dapat kang lumingon sa inyong pinanggalingan. Di ba? Char. So, di ba nakaganon yun? I-rotate natin yung frame, magiging ganon. Para mag-start na tayo sa weaving. So, kukunin natin to. Diba, kapag kinuha natin to, may tendency na natatanggal yon. Kaya yung technique dun is, i-insert muna natin to. Tapos baliktarin na naman natin na ganun. Insert muna natin to doon sa dito. Sa first na nilagay natin kanina. First na, ito lang yung isa lang. Yung pink. Ito yung sinasabi ko na dapat magkaibang kulay. Magkaibang kulay para nakikita natin kung ano yung hinuhugot natin. Kasi kapag magkakaparehas na kulay, baka yung kukunin natin ay yung
yung isa, pero part pala yun na nasa weft din or nasa warp din. Ganun. So, di ba yung blue is doon na, tas yung pink dito. So, let's start na. Rotate na naman natin yun. So, first, dalawa. Nasa inyo kapag isa, dalawa. Yung dito kasi, kapag dalawa dito, isa yung matitira doon. Pero dalawa na yung nakakuha natin. So, itong dalawa, i-move natin doon. Tapos, dalawa, kunin natin. Ganun. Tapos, i-ganon natin. Dito, kamay yung ginamit ko. Mamaya, papakita ko kung paano gamitin yung crochet hook at saka yung stick. Ganun. So, next na naman, dalawa. Yun yung gamit ng beater. Pag may beater tayo, yung parang suklay. Move natin. And then, dito yung stick or yung ating needle. Nakaganon siya. And then, kunin natin ito pang hila. Hindi ba? Mas mahirap. Pero sabi nila, dapat gumamit ka ng tamang tools para yung dapat mas malaki. Kung meron tayong yung ano yun? Hanger na ano. Mamaya na natin ito gagamitin doon sa finishing. Para mas mapadali ang buhay. Kasi depende rin yan sa technique ng gumagawa, kung saan siya na mas komportable at kung saan yung mas madali. Diba? Ulit-ulitin mo lang. Dalawa ulit. Move mo yun. Tapos, insert. Up. Parang nag-wave. Diba? Na-wave na siya. Kikita nyo ba yung pattern? Move na naman yung dalawa. Dalawa ba ito? Oo. Tigda dalawa, pati dito dalawa din. Kapag kasi kamay lang yung ginagamit ninyo, careful lang kayo kasi baka masugat kayo sa masa. Yung last. So, yan. So, paano natin aalisin? Ganito siya. Alisin natin, dito na gagana yung crochet hook natin. So, depende sa inyo kung saan kayo mas komportable. Kapag pag ganun or pag ganito. Importante, mag-start kayo kung saan nakatali. Just after. Depende kung dito, pag ganun, or dito. Yun, di ba?
So, yung pink na tela, yung first natin nilagay, iganon natin, kunin natin yung second. Tapos, kunin, dire-diretso lang. Insert lang yung, parang nagko-crochet tayo. Tulungan ko lang sa kamay ko kasi, mahirap siyang mahila. Tapos, depende rin kapag stretchable yung ginamit natin. Kaya preferably stretchable para dire-diretso. Tapos, yung iba pwede din ng kamayin to. Ito yung tinatawag nating finishing. Ganun. Sinasabi ko na pwedeng kamayin kapag wala tayong crochet hook. Ganun. Tayo sa crochet hook. Diba, na-apply natin ang crocheting. Hindi lang weaving. Magtatahi pa tayo. Badig na. Shout out Betleg 4A ng Benguet State University. Malapit na tayo. May magagamit na tayong pot holder para hindi natin hinihila yung sleeve ng damit natin. Last. Then, alisin natin doon. Pasok natin doon. Pwede mong gamitin yung crochet. And then, alisin mo yung tali. Bakit ayaw? Yun. Tapos, hilain mo na ito. Ganun. Yung sinasabi ko is, ganun siya. Oh. May parang 1 inch na nag-shrink ng size ng pot holder sa original size ng frame. So, ito yung sinasabi ko, pwede mong itali or pwede mong siyang itahi. And then, last is i-cut mo yung mga excess. Kung meron man. Pero magaling yung nag-cut nito. Si Pio na yata. Kaya walang masyadong excess. Shout out sa videographer ko, si Yvonne.
Kasi ate layable namin. Yarn. Di ba? Combination din. Ganda yung combination ng kulay natin. Pink and blue. Girl or boy? Girl and boy. Ganito siya for example, di ba kapag nagluluto tayo tapos mainit. Ay, ang init! Kinamay mo. Ay, init. Mag-pot holder ka. O, ganun. Shing. Tapos kapag kukunin mo dun sa stove or kung saan mo niluto, sa fire. Ito, o. Dito siya. Di ba? Ganon yung importance ng pot holder natin. Thank you.